Madalas ito yung linyahan ng mga diehard. Ganyan din ang sinasabi ng mga katulad ni Mr. Padilla. Noong panahon daw kasi ni Digong, mas ligtas ang pakiramdam sa bansa ng mga kababayan natin. Noong panahon ng administrasyon ni Duterte. Kaya daw naniniwala siyang hindi basta mawawala ang suporta ng kanyang mga ah, loyalista or taga-suporta, hindi loyalista. Itong mga taga-suporta ni Digong, talagang hindi mawawala yan. Pero ako'y naniniwala na unti-unting nagigising yang mga yan. Sige nga, may nadadagdag ba? Yun yung malaking katanungan. Kasi ang sistema ngayon, mukhang pabawas kayo ng pabawas. Kung maalala nyo po, ilang beses kayo napatawag ng may isog rally. Pero wala namang nangyari. So nasaan yung sinasabi mong taga-suporta ng mga Duterte? Wala. Wala na yon. Paunti na lang yon. At kahit ikaw pa mismo ang mag-angat ng todo-todo hanggang ngayon kay Duterte dahil inamin mo naman na tuta ka ni Duterte at hindi ka daw nasasaktan sa puntong yon, kahit ikaw pa, wala ka na rin magagawa. Yun yung masaklap. Yun yung pinakamasaklap na nangyayari sa mga diehard ngayon. Makukulong si Bongo, si Bato, si Sara Duterte ay may impeach at nakakulong si Digong. Nauna na siyempre si Nakibuloy. Marami pang susunod. Marami pang susunod. Ang lala. Kahit minsan mga ordinaryong kababayan natin, sinasabi nila, naging safe daw sila ng panahon ni Digong. So yun pong mga biktima ng EJK, naging safe din ba sila? So ang nangyari pala, dahil kayo ay hindi nadamay, safe kayo. Sinuwerte kasi kayo. At yung mga nadamay, yung mga nasawi, yung mga naging collateral damage, pinala sila. O sige, baka sa susunod na buhay, kayo namang mga DDS ang malasin.